Sa mismong anibersaryo ng kanilang kasal, nabulaga ang isang asawa nang madiskubre niyang may lihim na pamilya ang kanyang kabiyak at nakikipagsabwatan pa ang biyenan para kunin ang buhay niya kapalit ng napakalaking insurance. Pero imbes na gumuho, tahimik siyang bumawi. Ibinenta ang lahat ng ari-arian at nag-ipon ng ebidensya para ibagsak ang dalawang traidor sa batas. Ngunit sapat ba ang matinding paghiganting ito para tuluyang matapos ang kasamaan at magsimula siya ng panibagong buhay? Inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito. Nagniningning ang buong kabahayan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa gitna ng grand staircase ng kanilang mansyon sa Forbes Park ay tila nakikipaglaro sa mga diamanteng suot ng mga bisita. Ang mahinang tunog ng isang string quartet sa sulok ay nagbibigay ng marangyang saliw sa masayang tawanan at bulungan ng mga pinakamayayamang pangalan sa bansa. Para kay Hiraya de Leon, ang gabing ito ay ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ika-7 anibersaryo ng kasal nila ni Marco Serrano. 7 taon ng pagmamahalang tinitingala ng lahat. Mula sa kanyang kinatatayuan sa paanan ng hagdan, pinagmasdan ni Hiraya ang kanyang asawa. Si Marco, na napapalibutan ng mga kasosyo sa negosyo, ay tumatawa. Isang tunog na para kay Hiraya ay musika sa kanyang pandinig. Sa bawat galaw nito, sa tindig at sa paraan ng pagsasalita, naroon ang kumpiyansang hinahangaan ng marami at minamahal niya ng buong buhay. He's perfect, bulong niya sa sarili, habang hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Naramdaman marahil ni Marco ang kanyang mga mata. Lumingon ito at sa gitna ng maraming tao, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang ngiti ni Marco ay mas lalong lumawak, isang ngiting para lamang sa kanya. Bahagya itong tumango sa mga kausap at nagsimulang maglakad palapit sa kanya na para bang isang magnet na humihila sa kanya palayo sa lahat. "There you are, my beautiful wife," malambing na sabi ni Marco pagkalapit. Agad nitong hinawakan ng kanyang kamay at dinala yon sa mga labi nito para sa isang magaan na halik. "Kanina pa kita hinahanap." Isang kilig ang muling gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Isang pakiramdam na hindi kailanman nawala sa loob ng 7 taon. "Nandito lang ako. Pinagmamasdan ka. You own the room. As always, mahal." "This room is nothing," sagot ni Marco, habang ang mga mata nito ay nakatitig ng malalim sa kanya. "You own my world, Hiraya. You always have." At sa harap ng lahat, sa gitna ng bulwagan, marahang hinapit ni Marco ang kanyang baywang at binigyan siya ng isang haliik. Isang halik na puno ng pangako, ng init, ng pagmamahal na alam niyang habang buhay. Nagpalakpakan ang mga tao sa kanilang paligid. Mga ngiti ng paghanga ang nakaguhit sa kanilang mga mukha. Ito ang kanilang buhay. Isang perpektong larawan. Pagkatapos ng ilang sandali, habang abala si Marco sa pag-aasikaso sa isang senador, naalala ni Hiraya ang isang bagay. Ang espesyal na regalo niya para sa asawa. Isang vintage na relos na matagal na nitong hinahanap. Isang bagay na pinag-ipunan niya mula sa sarili niyang maliit na art business. Maingat niya itong itinago sa pribadong opisina ni Marco sa loob ng mansyon para hindi nito makita. "Excuse me," sabi niya sa ilang kaibigang bumati sa kanya. "Babalik ako kaagad." Dahan-dahan siyang umakyat sa malawak na hagdanan, palayo sa ingay at liwanag ng pagdiriwang. Ang bawat hakbang niya ay magaan, ang puso niya ay puno ng kaligayahan. Pagdating sa ikalawang palapag, tinungo niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Marco. Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na amoy ng mamahaling leather at libro ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa pasilyo ang nagbibigay ilaw. Hindi na niya binuksan ang ilaw. Sa halip, nagsalita siya ng mahina sa ere, isang utos para sa smart speaker na regalo niya rito noong nakaraang Pasko. "Lights on, please." Sumunod ang teknolohiya. Isang mainit at malambot na liwanag ang bumalot sa silid.
Ngumiti si Hiraya. Lumapit siya sa malaking mahogany desk ni Marco. Hinahanap ang paper bag kung saan niya inilagay ang regalo. Nasaan na ba yon? Marco, saan mo naman kaya nilagay? Bulong niya sa sarili habang sinisilip ang ilalim ng mesa. Bigla, umilaw ang smart speaker sa ibabaw ng desk. Playing the last recorded command, sabi ng isang babaeng boses mula sa speaker. Nagtaka si Hiraya. Hindi niya sinabing may i-play ito. Ngunit bago pa siya makapag-react, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Boses ng kanyang biyenan, si Dolores Serrano. Marco, siguraduhin mong nakahanda na ang lahat, walang puwang, para sa pagkakamali. Napatigil si Hiraya sa paghahanap. Kumunot ang kanyang noo. Anong pinag-uusapan nila? Sumunod ang boses ng kanyang asawa, ang boses na nagbibigay sa kanya ng kilig kanina lang. Ngunit ngayon, may kakaibang lamig dito. Huwag kang mag-alala, ina. Everything is under control. Si Isabel na ang bahala sa mga bata. Hindi sila magiging problema. Isabel? Mga bata? Parang may kung anong matulis na bagay ang biglang tumusok sa puso ni Hiraya. Sino si Isabel? Anong mga bata? Dapat lang, mariing sabi ni Dolores. 7 taon na tayong naghihintay para dito. 7 taon na nating tinitiis ang pagkukunwaring yan. Ang mahalaga ay ang pagsanib ng Serrano at Reyes. Ang alyansang yon ang magpapatibay sa ating legasiya. Reyes? Ang pamilyang kalaban nila sa negosyo? At mangyayari lang yon kapag nawala na si Hiraya, kalmadong sabi ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Nanlalaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa speaker na para bang iyon ang pinakakasuklam-suklam na bagay sa mundo. Ang insurance policy. Pagpapatuloy ni Dolores, bilyones ang nakataya roon, Marco. Siguraduhin mong malinis ang pagkakatrabaho. It has to look like an accident. Isang car accident. O di kaya'y isang home invasion gone wrong. Walang dapat magduda. I know, Ina. I know the plan. Sagot ni Marco. May bahid ng pagkainip sa boses. Pagkatapos ng gabing ito, sa mga susunod na araw, isasagawa na natin. At sa wakas, matatatapos na ang lahat ng ito. Magiging malaya na ako. Magiging malaya na tayo. Ang huling mga salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang perpektong mundo niya. Ang 7 taon ng pagmamahalan. Ang mga halik. Ang mga yakap. Ang mga pangako. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking, nakamamatay na plano. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya namalayang nabitawan niya ang maliit na kahon ng regalo na sa wakas ay natagpuan niya sa ibabaw ng isang estante. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ng relo sa loob ng kahon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng pagbasag ng kanyang puso sa 1,000 piraso. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na nagpupumilit kumawala. Sa labas ng pinto, narinig niya ang pagtigil ng mahinang musika at pagkatapos, ang boses ng kanyang asawa, ang kanyang perdugo. Mahal, may problema ba dyan, Hiraya? Kasunod nito ang tunog ng mga yabag, papalapit, papalapit sa pinto. Si Hiraya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Hindi makagalaw, hindi makahinga, nakulong sa dilim, habang ang halimaw na minahal niya ay ilang hakbang na lang ang layo. Ang tunog ng papalapit na mga yabag ni Marco ay parang mabibigat na pagpukpok ng maso sa dibdib ni Hiraya. Bawat hakbang ay nagpapabilis sa kabog ng kanyang puso, nagpapakalat ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang pagpihit ng seradura ng pinto ay isang hudyat, isang tunog na dati nagdudulot ng pananabik, ngunit ngayoy tila anunsyo ng kanyang kamatayan. Kailangan niyang gumalaw,
Kailangan niyang mag-isip. Sa isang iglap, tila nagising ang isang bahagi ng kanyang utak na hindi pa niya kailanman nagagamit, ang bahaging para sa pagkaligtas. Mabilis niyang sinipa ang mga piraso ng nabasag na regalo sa ilalim ng mesa gamit ang kanyang paa. Kasabay ng pagbukas ng pinto, yumuko siya at kunwari may pinupulot. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig at kasama nito ang anino ng kanyang asawa. Hiraya? Pag-uulit ni Marco, ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Anong nangyari? Narinig ko, Marco, sabi ni Hiraya. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses kahit na ito'y nanginginig. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak ang isang walang lamang picture frame na kinuha niya mula sa isang gilid ng estante. Iniiwasan niyang magtama ang kanilang mga mata. Pasensya na. Nahulog ko lang itong frame. Akala ko kasi ay narito yung regalo ko para sa'yo. Lumapit si Marco at tiningnan ang hawak niya. Ang frame ng litrato natin sa Paris? Ayos ka lang ba? Hindi ka nasugatan? Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sinusuri kung may hiwa. Ang init ng palad nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang haplos ng isang ahas. Umiling siya. Isang maliit at mabilis na pag-iling. Hindi, ayos lang ako. Nabigla lang. Hayaan mo na. Babalikan ko na lang bukas. Bumalik na tayo sa baba. Hinihintay na tayo ng mga bisita. Tinitigan siya ni Marco ng ilang sandali. Tila may hinahanap sa kanyang mukha. Ngunit sa huli, tumango ito at ngumiti. Ang pamilyar na ngiting kayang magpatunaw sa kanya dati, ngunit ngayon nagpapakulo ng kanyang dugo. Sige, mahal. Akala ko kung ano na. Halika na. Inakbayan siya nito at magkasabay silang lumabas ng opisina. Ang bawat pagdikit ng katawan nito sa kanya ay isang pagdurusa. Naglakad sila pabalik sa pagdiriwang, pabalik sa isang mundong alam na niyang isa lamang entablado ng kasinungalingan. Habang sila'y bumababa, ang masayang musika at tawanan ay parang ingay na mula sa ilalim ng tubig. Ang mga nagniningning na ilaw ay nakakasilaw. Ang mga ngiti ng mga bisita ay tila mga maskara sa isang malagim na palabas. Ang gabi ay dumaan na, parang isang bangungot. Pinilit ni Hiraya na ngumiti, tumawa, at makipag-usap. Ngunit ang isip niya ay nasa iisang lugar lamang, sa katotohanang ang lalaking nasa tabi niya na buong pagmamalaking ipinapakilala siya bilang aking mundo ay ang mismong taong nagpaplanong kunin ang mundong yon mula sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na parang katumbas ng habambuhay, nagpaalam na rin ang mga huling bisita. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa pinakamaingay na pagdiriwang. Sa kanilang silid-tulugan, habang nagbibihis si Marco, nakaupo lamang si Hiraya sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Ang saya ng gabing ito, hindi ba? Sabi ni Marco, habang isinasabit ang kanyang mamahaling suit. Lahat sila ay humahanga sa iyo, Hiraya. Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamagandang bituin sa gabing ito. Hindi sumagot si Hiraya. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Pagod ka na, mahal. Pasensya na kung masyadong napahaba. Doon lamang siya lumingon. Pinilit na magpakita ng isang pagod na ngiti. Medyo masakit lang ang ulo ko. Gusto mo ba ng gamot? Hindi na. Kailangan ko lang magpahinga. Sagot niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Humiga na sila. Pinatay ni Marco ang ilaw sa kakanyang tabi. At ang tanging liwanag na lamang na natira ay mula sa buwang sumisilip sa bintana. Gaya ng dati, umusog si Marco palapit sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. I love you, Hiraya. Bulong nito sa kanyang tainga. Happy anniversary. Hindi halos makahinga si Hiraya. Ang yakap na dati kanyang kanlungan ay ngayoy parang rehas na bakal. Ang hininga nito sa kanyang batok ay hindi na mainit, kundi nakakapaso.
Nanatili siyang hindi gumagalaw. Pinakikiramdaman ang bawat pagtibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, narinig niya ang mabagal at malalim na paghinga ni Marco. Tulog na ito. Tulog na ang halimaw. Sa dilim. Dumaloy ang mga luha mula sa mga mata ni Hiraya. Mga luhang tahimik ngunit mabigat. Hindi para sa sakit, kundi para sa katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Biglang pumasok sa kanyang alaala ang mga nakaraang taon na ngayon ay mayroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Naalala niya ang mga biglaang business trips ni Marco sa iba't ibang bansa. Mga biyaheng hindi niya siya maisama dahil delikado o puro trabaho lang. Naalala niya ang isang pagkakataon na may nakita siyang resibo ng isang laruang pambata sa bulsa ng pantalon nito at ang sabi lang nito ay regalo raw para sa anak ng kanyang kliyente. Naniwala siya. Naalala niya ang mga komento ng kanyang biyenang si Dolores. Ang mga papuring laging may kasamang patutsada. Napakaswerte mo kay Marco Hiraya. Galing ka man sa isang simpleng pamilya, tinanggap ka niya ng buong buo. Noon, iyon ay parang isang pagtanggap. Ngayon, alam na niyang iyon ay isang insulto. Isang paalala na sa mata ng mga Serrano, siya ay isang tagalabas, isang kasangkapan, at ang mga regalo, ang mga mamahaling alahas, ang bagong kotse, ang walang katapusang shopping allowance, hindi iyon mga regalo ng pagmamahal. Iyon ay bayad. Bayad para sa kanyang katapatan, sa kanyang pagkabulag, sa kanyang pagiging perpektong palamuti sa kanilang maruming buhay. Ang bawat alaala ay isang sampal. Ang bawat masayang sandali ay isa na ngayong patunay ng kanyang katangahan. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang lungkot na dumudurog sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na malamig at matigas, puot. Isang nag-aapoy na galit na gumapang mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sinusunog ang lahat ng bakas ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Hindi siya magiging biktima. Hindi siya iiyak sa isang sulok habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Ang Hiraya na asawa ni Marco Serrano ay namatay na kanina sa loob ng opisina. Ang babaeng nakahiga ngayon sa tabi ng kanyang kaaway ay iba na. Dahan-dahan, halos walang ingay, inalis niya ang braso ni Marco na nakayakap sa kanya. Maingat siyang bumangon mula sa kama at naglakad patungo sa bintana. Pinagmasdan ng bukang liwayway na nagsisimulan ng magpinta ng kulay sa madilim na kalangitan. Pagkatapos, humarap siya sa malaking salamin sa kanyang silid. Sa liwanag ng umaga, nakita niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit sa likod ng pagod at sakit, may bagong kislap sa mga ito. Isang kislap ng determinasyon, isang kislap na hindi pa niya nakikita dati. Hindi na ito ang mga mata ng isang babaeng umiibig. Ito ang mga mata ng isang leonang handang lumaban. Hindi ako magpapatalo. Bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Ang bawat salita ay isang panunumpa. Hindi ninyo ako matatalo. Mayroon siyang kailangang gawin, mabilis at tahimik. Kinuha niya ang isang lumang telepono mula sa ilalim ng kanyang drawer ng mga alahas. Isang burner phone na binili niya noon para sa isang emergency na hindi niya inakalang darating. Binuksan niya ito at hinanap ang isang contact na matagal na niyang nakasave. Isang pangalang narinig niya mula sa isang kaibigan na dumaan din sa isang mapait na hiwalayan. Isang abogadong kilala sa buong bansa, hindi sa pangalan, kundi sa reputasyon. Ang tagapagtanggol ng mga babaeng inabuso at pinagtaksilan. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Kailangan ko ng tulong. Isang usaping buhay at kamatayan. Pinindot niya ang send. Habang pinagmamasdan niya ang salitang message sent sa screen, alam niyang sinimulan na niya ang isang digmaan. At sa digmaang ito, sisiguraduhin niyang
Siya ang tatayong nagwagi. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paano ito nagniningning ng buong ganda habang ang mundo ni Hiraya ay gumuho sa dilim? Ngunit hindi na siya ang babaeng iiyak na lamang. Ang araw na ito ay hindi simula ng kanyang pagluluksa, kundi simula ng kanyang pagbangon. 10:00 ng umaga. Sa isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng Legazpi Village, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan, nakaupo ang isang babaeng hindi makikilala bilang si Hiraya de Leon. Nakasuot siya ng simpleng blusa, maong na pantalon, isang itim na wig na may maiikling buhok at malalaking salamin sa mata. Sa kanyang harapan, isang tasa ng kapeng hindi pa niya nagagalaw. Isang babae na may edad na, bitbit ang isang leather briefcase, ang naupo sa tapat niya. Matikas ang tindig nito at ang mga mata ay matalas, tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kausap. Ito si Attorney Diana Ledesma. Mrs. Serrano, panimula ng abogada, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. De Leon, Hiraya de Leon. Pagtatama ni Hiraya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa umpisa, ngunit unti-unting tumitibay. Iyon ang pangalan ko bago ako ikasal, at iyon ang pangalang gusto kong bawiin. Tumango si Attorney Ledesma, tila naiintindihan ng lahat. Naiintindihan ko. Binasa ko ang iyong mensahe, buhay at kamatayan, seryosong mga salita. Dahil seryoso ang sitwasyon ko, attorney. Sagot ni Hiraya, walang paligoy-ligoy. Isinalaysay niya ang lahat. Ang narinig niya sa opisina, ang pangalang Isabel Reyes, ang planong patayin siya para sa bilyon-bilyong halaga ng insurance. Habang nagsasalita, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa, ngunit natatabunan na ito ng isang malamig na determinasyon. Tahimik na nakinig ang abogada. Paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos si Hiraya, sumandal ito sa kanyang upuan. This is worse than most cases I handle. Hindi lang ito infidelity. This is conspiracy to commit murder. Ang una nating kailangan ay ebidensya. Hard evidence. Ang usapan sa speaker ay isang magandang simula, pero kailangan natin ng mas matibay. Paano? Tanong ni Hiraya. Sa ngayon, sabi ni Attorney Ledesma, ang pinakamahalagang gawin mo ay ang pinakamahirap. You need to act normal. Umuwi ka sa bahay na yon at magpanggap na walang nangyari. Maging ang mapagmahal na asawang kilala nila. Huwag mo silang pagdududahin. Ang isang kaaway na kampante ay isang kaaway na nagkakamali. Ang ideya ng pagbabalik sa hawlang yon, ng pagngiti sa kanyang berdugo, ay halos magpasuka kay Hiraya, ngunit nakita niya ang lohika sa sinabi ng abogada. Pangalawa, pagpapatuloy nito, alamin mo kung ano ang sayo. Check all the documents, bank accounts, properties, investments, anything under your name. Kailangan nating malaman kung ano ang mga armas na hawak mo sa laban na ito. Iyon ang nagbigay ng bagong pag-asa kay Hiraya. Gagawin ko. Umalis si Hiraya sa coffee shop na may bagong kalinawan. May plano na siya. May direksyon. Kinabukasan, ginampanan niya ang papel ng kanyang buhay. Nagising siya ng maaga at ipinagluto si Marco ng paborito nitong almusal, garlic longganisa, sinangag, at itlog na maalat. Ang bawat paghalo niya sa kanin, ang bawat paghiwa, ay ginawa niya ng may ngiti sa labi. Habang sa isip niya'y isinusumpa ang lalaking paghahainan niya. Wow! Ang bango naman yan, mahal, sabi ni Marco nang pumasok ito sa kusina. Suot ang bathrobe nito. Lumapit ito at hinalikan siya sa likod ng leeg. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya, ngunit pinilit niyang lumingon at ngumiti. Good morning! Naisip ko lang na ipagluto ka. Mukhang stressed ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, ang bawat salita ay matamis na lason. You're the best, sabi ni Marco. Umupo na sa mesa.
At walang kamalay-malay na ang babaeng naghahain sa kanya ay nagpaplano na ng kanyang pagbagsak. Kaya mahal na mahal kita eh. Nang makaalis si Marco papunta sa opisina nito sa BGC at si Dolores naman ay may sariling lakad kasama ang mga amiga nito. Alam ni Hiraya na ito na ang pagkakataon niya. Mabilis siyang umakyat sa opisina ni Marco. Ang silid kung saan gumuho ang kanyang mundo ay ang siya rin palang magiging simula ng kanyang paghihiganti. Lumuhod siya sa harap ng malaking itim na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ang kombinasyon, ang petsa ng kanilang anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniikot ang dial. 0712, 7 taon, 12 araw, isang biro ng tadhana. Click! Bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, nakasalansan ng mga dokumento, mga folder, at ilang maliliit na kahon ng alahas. Hindi iyon ang habol niya. Hinanap niya ang isang makapal na folder na may markang Real Estate Properties. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ito. Mga titulo ng lupa sa Tagaytay, isang condominium unit sa Rockwell, at heto na, ang titulo ng kanilang bahay at lupa. Ang mansyon sa Forbes Park. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa pag-asa. Registered owner, Hiraya de Leon. Ang pangalan niya lang, walang Serrano, walang married to Marco Serrano. Ito ay sa kanya, buong buo. Naalala niya ngayon, ito ang regalo sa kanya ng mga Serrano nung ikinasal sila. Isang paraan para ipakita sa mundo kung gaano sila kagalante. Isang pagkakamali na dulot ng kanilang kayabangan, ang pag-aakalang hinding-hindi niya ito mapapakinabangan dahil isa lamang siyang sunod-sunurang asawa. Hinaplos niya ang papel. Ito ang kanyang unang sandata. Isang sandatang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Mabilis niyang isinara ang safe, ibinalik ang painting, at bumalik sa kanilang silid. Kinuha niya ang kanyang burner phone at nag-search online para sa mga pinakamahusay na luxury real estate brokers sa Maynila. Pinili niya ang isang may reputasyon ng pagiging mabilis at diskreto. Tinawagan niya ang numero. Good morning, Velasco Premier Properties. How may I help you? Sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. Hello, sabi ni Hiraya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na ngayon lang niya natuklasan sa sarili. I would like to speak to Mr. Velasco himself. My name is Hiraya de Leon. I have a property in Forbes Park and I want to sell it fast and with utmost confidentiality. Natahimik sandali ang kabilang linya, tila nabigla. Pagkatapos, isang masiglang boses ang sumagot. This is Mr. Velasco. Ma'am de Leon, you have my full attention. Pagkatapos ng tawag, naupo si Hiraya sa gilid ng kanyang kama. Ang plano ay nagsisimula ng umusad. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Makalipas ang 2 araw, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa sala para mapanatili ang kanyang pagkukunwari, tumunog ang kanyang burner phone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Ma'am de Leon, si Mr. Velasco ito. Sabi ng boses mula sa kabilang linya, may halong pananabik. May magandang balita po ako. Mayroon na po tayong seryosong buyer, isang foreign investor, at handa siyang magbayad ng cash. Ang salitang cash mula kay Mr. Velasco ay tila isang hudyat. Isang hudyat na ang plano ay hindi na mananatili sa papel. Ang pagbebenta ng mansyon ay ang kanyang bala. Ngayon, kailangan na niyang humanap ng baril. Ayon sa payo ni Attorney Ledesma, ang ebidensya ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Ngunit hindi niya ito makukuha ng mag-isa. Kailangan niya ng mga taong sanay, kumalaw sa dilim, mga aninong kayang pumasok sa mga lugar na hindi niya mararating. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng panibagong uri ng kaba sa kanyang dibdib.
Ngunit hindi ito kaba ng takot, kundi ng pag-asam sa kanyang paghihiganti. Gamit ang isang malaking bahagi ng personal niyang ipon, pera mula sa mga naibenta niyang sining bago pa siya ikasal, na matagal na niyang inilihim kay Marco. Sinunod niya ang isa pang rekomendasyon ng kanyang abogada. Isang pangalan na binulong lamang sa kanya. Walang website, walang opisina. Isang fixer para sa mga problemang nangangailangan ng masusing pag-iimbestiga. 11:00 ng gabi, 3 araw pagkatapos ng usapan nila ni Mr. Velasco. Ang basement parking ng isang halos abandonadong gusali sa Santa Cruz, Manila ay madilim at amoy amag. Malayo sa kinang at bango ng Forbes Park, ang lugar na yon ay tila ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang dating buhay. Bawat patak ng tubig mula sa mga tubo sa itaas ay tila isang putok ng baril sa nakakabinging katahimikan. Nakasandal si Hiraya sa isang haligi, suot pa rin ang kanyang disguise, ang itim na wig at salamin na dinagdagan niya ng isang malaking itim na jacket na nagtatago sa kanyang anyo. Isang lumang itim na kotse ang pumasok sa parking at huminto ilang metro mula sa kanya. Walang bumaba. Pagkaraan ng 1 minuto, kumurap-kurap ang headlight nito ng 2 beses. Iyon ang hudyat. Lumapit si Hiraya sa bintana sa passenger side. Bumukas ito ng bahagya. Sa loob, isang lalaking nasa edad 40. May matalas na mga mata at mukhang hindi palang ngiti ang nakatingin sa kanya. Ang hangin ay napuno ng tensyon. "Ikaw ba?" tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, inilahad niya ang isang maliit na sobre. Isang linggong surveillance, 2 target, Marco Serrano at Dolores Serrano. Isang subject for deep background check, Isabel Reyes. Alamin ang lahat. Kinuha ng lalaki ang sobre. Sa loob, naroon ang down payment, malulutong na tig-1,000 piso at isang maliit na USB drive. Nasa USB ang mga pangunahing impormasyon, mga litrato, schedule, kilalang mga lugar na pinupuntahan. Dagdag ni Hiraya, ang boses ay kalmado at kontrolado sa kabila ng kabang nararamdaman. "Gusto kong malaman ang bawat galaw nila, bawat taong kausap, bawat sentimong ginagastos, lalo na ang anumang koneksyon sa pangalang Isabel Reyes. At isa pa," huminto siya sandali, "gusto kong pasukin ninyo ang internal records ng Serrano Holdings. Maghanap kayo ng anumang financial anomaly na konektado kay Marco." Tinitigan siya ng lalaki, tila sinusuri kung gaano siya kaseryoso. Sa huli, tumango ito. "Mas malaking trabaho yan. Mas malaki ang bayad." "Nasa sobre ang karagdagang bayad para dyan," tugon ni Hiraya ng walang pag-aalinlangan. "Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Paano ko makukuha ang mga report?" Through an encrypted email address. Nasa loob din ng USB ang detalye. Sabi ng lalaki, nauna pa sa sasabihin sana ni Hiraya. "Walang tawag, walang text, email lang, para sa kaligtasan nating pareho." "Masususunod," sabi ni Hiraya. Bahagyang humanga sa profesionalismo nito, isinara ng lalaki ang bintana. Ang itim na kotse ay tahimik na umatras at nawala sa dilim. Iniwan si Hiraya sa katahimikan ng basement, kasama ang kabog ng kanyang dibdib at ang bigat ng kanyang desisyon. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Patuloy siya sa kanyang perpektong pagganap bilang asawa. Ngumingiti siya sa almusal, tinatanong si Marco tungkol sa trabaho nito, at matiyagang nakikinig sa mga kwento ni Dolores tungkol sa kanilang social circle. Ngunit sa bawat sandali, ang kanyang kamay ay palihim na kumakapa sa burner phone na nakatago sa kanyang bulsa, naghihintay ng notifikasyon. 4 na gabi, habang nagpapanggap na natutulog sa tabi ni Marco, nag-vibrate ang telepono sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahan, pigil ang hininga. Bumangon si Hiraya.
Tiningnan niya si Marco. Mahimbing ang tulog nito, ang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang lalaking ito na kayang matulog nang mahimbing matapos magplano ng pagpatay sa sarili niyang asawa. Tumayo si Hiraya at nagtungo sa banyo. Nilak niya ang pinto at naupo sa ibabaw ng nakasarang inidoro. Binuksan niya ang burner phone. Ang subject, unang ulat. Ang laman, ilang naka-attach na files. Ang una niyang binuksan ay isang folder ng mga litrato. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok kahit inaasahan na niya ito. Naroon si Marco at isang babae, si Isabel, sa isang mamahaling restaurant. Magkahawak kamay, nagtatawanan. Sa isa pang litrato, may kasama silang isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Marco. Isang pamilya, isang masayang pamilya na binuo sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Pero hindi ang mga litrato ang nagpayanig sa kanya ng tuluyan. Ito ay ang dokumentong kasunod, ang background check kay Isabel. Binasa niya ang pangalan sa screen, Isabel Reyes. Napasinghap si Hiraya at napahawak sa lababo para suportahan ang kanyang sarili. Reyes, ang pamilyang nagmamay-ari ng Reyes Group, ang mortal na kalaban ng Serrano Holdings sa negosyo. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat ng narinig niya sa opisina noong gabing iyon. Ang tinutukoy ni Dolores na alyansa, ang pagsasanib ng puwersa. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang grandiyosong plano sa negosyo. Si Marco at Isabel ay hindi lang magkalaguyo. Sila ang susi sa pagsasanib ng dalawang pinakamalaking imperyo sa bansa. At si Hiraya? Siya ang image na kailangan noong mga panahong hindi pa pwedeng isapubliko ang relasyon ng dalawang magkalabang pamilya. Isa lamang siyang palamuti na ngayon ay kailangan ng itapon. Mabilis niyang isinara ang file at binuksan ng huli. Serrano Holdings Internal Audit Report. Dito, nakita niya ang baril na hinahanap niya. Detalyado sa report ang isang serye ng mga transaksyon patungo sa isang kumpanyang tinatawag na MS Ventures, isang ghost company. Walang opisina, walang empleyado. Pero buwan-buwan milyon-milyong piso mula sa kaban ng Serrano Holdings ang inililipat dito. At ang signatory sa bank account? Walang iba kundi si Marco. Ninanakawan ni Marco ang sarili niyang kumpanya at ang kanyang ina para pondohan ang marangyang buhay nila ni Isabel. Huli ka! Bulong ni Hiraya, ang kanyang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig na kasiyahan. Hawak na niya ang leeg ni Marco. Aakmang papatay na niya ang telepono at babalik sa kwarto nang bigla itong umilaw at mag-vibrate ng malakas. Muntik na niya itong mabitawan sa gulat. Isang tawag mula sa investigator. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Hiraya. Ang usapan ay email lang. Mahigpit ang bilin na walang tatawag dahil delikado. Bakit nilabag ng fixer ang sarili nitong patakaran? Sinagot niya ito. Ang boses ay halos hangin lang sa hina. Bakit ka tumatawag? Usapan natin. Ma'am, makinig kayo. Putol ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. May halong pagmamadali na hindi niya narinig nung nagkita sila sa basement. Kailangan ninyong malaman ito agad. Hindi ito pwedeng sa email dahil baka ma-intercept. Anong ibig mong sabihin? Tungkol saan? May nahukay pa kami. Tungkol sa insurance policy na binanggit ninyo. Humigpit ang hawak ni Hiraya sa telepono. Anong meron sa policy? Natahimik sandali ang linya bago sumagot ang lalaki. Ang bawat salita ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Ma'am, hindi po ito bagong policy na kinuha lang kamakailan para sa plano nila. Nakita namin ang orihinal na draft. Ang petsa ng pag-aproba ay 7 taon na ang nakakaraan. Eksaktong 1 buwan pagkatapos ng kasal ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Ang mundo ay tila umikot. At ma'am, dagdag ng investigator,
Naka-highlight po dito ang isang clause, double indemnity, kapag ang pagkamatay ay sanhi ng aksidente sa loob ng tahanan. Matagal na po kayong minaarkahan. Simula pa lang, ito na ang plano. Ang banyo ay tila isang malamig na kabaong. Ang mga salita ng investigador ay umalinggaw-ngaw sa isip ni Hiraya paulit-ulit na parang isang sirang plaka ng kamatayan. Simula pa lang, ito na ang plano. 7 taon. Hindi lang pala kasinungalingan ang kanyang kasal. Ito ay isang hatol, isang mahabang paghihintay para sa kanyang kamatayan. Ang bawat anibersaryo, bawat I love you, bawat halik, lahat ay mga hakbang papalapit sa kanyang libingan. Ang apoy ng galit na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay biglang namatay. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas masahol, mas nakakakilabot, isang nagyayelong kalamigan, walang luha, walang sigaw, isang malalim at ganap na katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang babaeng nagmahal ay tuluyan nang namatay sa sahig ng banyong yon. Ang isinilang na kapalit ay hindi isang leona na sumisigaw sa galit, kundi isang ahas na tahimik na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang walang emosyon, malalim at mapanganib. Hindi na siya ang daga na tatakbo at magtatago. Ngayon, siya na ang pusa at oras na para paglaruan ang mga daga. Dahan-dahan siyang bumalik sa silid tulugan. Ang bawat hakbang ay maingat. Walang ingay. Humiga siyang muli sa tabi ni Marco na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa bagong nilalang na nasa tabi niya. Pinagmasdan niya ito sa dilim. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang taksil na asawa. Tinitingnan niya ito bilang isang target. Kinabukasan, sinimulan ni Hiraya ang laro. Ang unang hakbang, magtanim ng pagdududa. Pumunta siya sa isang department store at bumili ng isang pares ng murang silver cufflinks. Isang disenyong simple ngunit kakaiba. Isang bagay na hinding-hindi isusuot ng isang Marco Serrano na puro ginto at mamahaling brand ang gamit. Hapon na yon, habang nagkakape sila ni Marco sa beranda, sinimulan niya ang kanyang pag-atake. Mahal, ipapalinis ko pala bukas yung sasakyan mo. Medyo magulo na sa loob. Sabi niya sa isang malambing na tono. Sige mahal, salamat. Sagot ni Marco habang nagbabasa ng dyaryo, hindi man lang nag-angat ng tingin. Kinabukasan, bago pa man dumating ang maglilinis ng kotse, personal na pumasok si Hiraya sa garahe. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at maingat na inilaglag ang isang piraso ng cufflink sa pagitan ng upuan ng driver at ng center console, isang lugar na madaling makita kung hahanapin, ngunit hindi agad mapapansin. Gabi na nang isagawa niya ang pangalawang bahagi ng plano. Habang naghahapunan, pinigil niya ang kanyang pagnguya at tumingin kay Marco. Ay mahal, muntik ko nang makalimutan. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at mula rito ay inilabas ang kumikinang na cufflink. Nakita ito nang naglinis ng kotse kanina. Nalaglag daw sa ilalim ng upuan mo. Sa'yo ba ito? Kakaiba ang disenyo, hindi ko pa yata nakita sa'yo. Napatigil si Marco sa pagkain. Kinuha niya ang cufflink at tiningnang mabuti. Kumunot ang kanyang noo. Hindi ito sa akin. Ah, ganun ba? Sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pinagpraktisang inosente. Baka naman sa isa sa mga kasosyo mo sa negosyo, baka may isinakay ka at nalaglag lang. Isang guli mo na lang. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagkain na para bang wala itong anumang kahulugan. Ngunit nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Marco, ang pagkalito, ang bahagyang inis, at ang unang butil ng pagdududa. Alam nitong hindi sa kanya iyon, pero hindi niya maipaliwanag kung paano yon napunta roon. Ang pangalawang hakbang, gisingin ang mga multo. Makalipas ang 2 araw, nagkaroon sila ng pamilyar na hapunan
kasama si Dolores. Ang tensyon sa pagitan ng mag-ina ay kapansin-pansin mula pa noong malaman ni Hiraya ang katotohanan. Ngayon, gagamitin niya yon laban sa kanila. Habang nagsasalin si Hiraya ng alak sa baso ni Dolores, sinabi niya sa isang kaswal na tono, "Napanood ko nga pala sa balita kanina, Ina. Tila palakas ng palakas ang Reyes Group. Mukhang kailangan na talagang mag-ingat ng Serrano Holdings, hindi ba?" Ang tinidor na hawak ni Dolores ay biglang nahulog sa kanyang plato. Lumikha ng isang malakas na kalansing sa tahimik na dining room. Si Marco naman ay napaubo, kunwari na bilaukan sa iniinom na tubig. Nagtama ang mga mata ng mag-ina. Isang mabilis, ngunit puno ng kahulugang sulyap ng pagkataranta. "Sa saan mo naman nariinig yan, Hija?" tanong ni Dolores. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagkibit balikat si Hiraya. "Sa business news lang po. Naisip ko lang bilang asawa ni Marco. Dapat siguro ay may alam din ako kahit kaunti sa mga nangyayari sa kumpanya. Para naman makatulong ako kung kinakailangan." Ang sagot niyang iyon ay mas lalong nagpabahala sa kanila. Ang isang tulong mula sa kanya ay ang huling bagay na gugustuhin nila. "Huwag mo nang intindihin yon, mahal," mabilis na sabi ni Marco. "Trabaho ko yon. Ang kailangan mo lang gawin ay maging maganda at maging masaya." Ngumiti si Hiraya. "Siyempre, mahal, iyon naman lagi." Ang pangatlong hakbang, maghasik ng lagim. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco, kinuha ni Hiraya ang kanyang burner phone. 2:00 ng madaling araw. Tinawagan niya ang personal na numero ni Dolores. Pagkatapos ng 3 ring, isang inaantok at iritableng boses ang sumagot. "Hello? Sino to?" Hindi nagsalita si Hiraya. Hinayaan niya lang na marinig ni Dolores ang kanyang tahimik na paghinga sa kabilang linya. Isang hiningang puno ng galit at pagbabanta. 5 segundo. 10. "Hello? Sumagot ka. Sino ka?" Sigaw ni Dolores, ang boses ay may bahid na ng takot. Bago pa man makasigaw muli ang matanda, pinatay na ni Hiraya ang tawag. Kinabukasan, narinig niya ang resulta ng kanyang ginawa. Nagising siya sa tunog ng nagtataas na mga boses mula sa silid-aklatan sa ibaba. Maingat siyang lumabas ng kwarto at nagtago sa itaas ng hagdanan, sapat lang para marinig ang kanilang pinag-uusapan. "Sinabi ko na sa'yo, Marco, naging pabaya ka." Galit na bulong ni Dolores. "Una, may nakita si Hiraya na cufflink na hindi mo maipaliwanag. Tapos, bigla na lang niyang babanggitin ang pangalan ng mga Reyes. At kagabi, may tumawag sa akin sa gitna ng gabi at hindi nagsasalita. Paano kung may nakakaalam na? Paano kung may nagmamanman sa atin?" "Ina, kumalma ka nga," inis na sagot ni Marco. "Nagkakataon lang ang lahat ng iyan. Baka mali lang ng numero yung tumawag. At yung tungkol sa mga Reyes, nasa balita naman talaga sila." "Huwag kang maging kampante," giit ni Dolores. "Isang pagkakamali lang, Marco. At lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng 7 taon ay mawawala." Mula sa kanyang pinagtataguan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Ang mga daga ay nagkakagulo na sa loob ng kanilang hawla. Nagkakagatan na sila sa isa't isa. Habang abala sila sa pag-aaway, tumunog ang burner phone ni Hiraya. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Mabilis niya itong binuksan. "Hiraya, kailangan nating mag-usap agad. May hawak na ang investigator." Kasunod noon, isang tawag mula kay Attorney Ledesma. Sinagot niya ito ng pabulong. "Hiraya, nasa mga kamay na natin," sabi ng abogada. Sa kabilang linya, ang boses ay puno ng tagumpay. Nakuha ng investigator ang certified true copy ng insurance policy, ang orihinal na dokumento. Malinaw na malinaw ang pirma ni Marco at ang petsa. 1 buwan pagkatapos ng kasal ninyo. Hindi na nila ito maitatanggi. May hawak na tayong pamatay. Ang mga salita ni Attorney Ledesma ay parang kidlat na tumama sa kanya habang siya'y nakatago sa itaas ng hagdanan. Certified true copy. Pamatay.
Hindi na niya pinakinggan pa ang pagtatapos ng pag-aaway ng mag-inang Serrano sa ibaba. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makita ang dokumentong yon. Kailangan niyang hawakan ang patunay ng kanyang sentensya. Gumawa siya ng dahilan para makaalis. Isang art exhibit na kailangan niyang puntahan. Isang kasinungalingang lumabas sa kanyang bibig ng walang kahirap-hirap. Habang nagmamaneho palayo sa Forbes Park, hindi ang art gallery ang kanyang tinungo, kundi isang lugar na nagsisilbi na niyang lihim na kuta. Isang maliit at murang hotel sa isang abalang kalsada sa Maynila. Isang lugar na walang makakapagsabi na isang Hiraya de Leon ang naglalagi. Maliit ang kwarto, amoy luma ang aircon, at ang tanging tanawin sa bintana ay ang pader ng katabing gusali. Ito ang perpektong lugar para sa digmaan. Walang anumang alaala, walang anumang bakas ng kanyang dating masayang buhay. Dito, siya ay hindi asawa ni Marco. Siya ay isang general na nagpaplano ng kanyang opensiba. Makalipas ang isang oras, may kumatok sa pinto. Hindi siya sumagot. Kumatok muli, 3 beses, isang mahina at isang malakas na katok. Ang hudyat na napag-usapan nila ni Attorney Ledesma. Pagbukas niya ng pinto, isang motorcycle messenger na naka-helmet ang nag-abot sa kanya ng isang malaking brown envelope na may selyo, walang salitang namutawi. Kinuha niya ang sobre, isinara ang pinto, at nilock ito ng 2 beses. Dinala niya ang sobre sa maliit na lamesa sa sulok. Huminga siya ng malalim. Ang sobre ay tila mas mabigat kaysa sa aktwal nitong timbang. Ito ang naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanang alam na niya, ngunit kailangan pa ring makita ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na pinupunit ang selyo. Sa loob, isang folder, at sa loob ng folder, ilang piraso ng makakapal na papel na may mga selyo at pirma. Ang certified true copy ng kontrata ng kanyang buhay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. Insured. Hiraya de Leon beneficiary, Marco Serrano, face amount, 2 billion pesos, pip, 2 pamaman mo, umnanad sa manda ko eh. Nilagpasan niya ang mga technical na detalye, ang mga fine print. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na kahon. Isang maliit na espasyo sa ilalim ng dokumento na magdidikta ng kanyang buong nakaraan at ng kanyang buong hinaharap. Petsa ng pagpirma. Agosto 2, 2018, napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Agosto 12, ang kasal nila ay Hulyo 12, 1 buwan. Eksaktong 1 buwan pagkatapos nilang magsumpaan sa harap ng Diyos at ng daan-daang tao. 1 buwan. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala na pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ang kanilang honeymoon sa Santorini, Greece. Naalala niya ang init ng araw sa kanyang balat, ang samyo ng dagat, at ang walang katapusang asul ng kalangitan. Naalala niya ang halakhak ni Marco habang buhat-buhat siya nito sa dalampasigan. Habang buhay kitang aalagaan, Hiraya. Bulong nito sa kanya isang gabi habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ikaw at ako laban sa buong mundo. Ang alaala na yon, na minsan ay kanyang kayamanan, ay bigla na lang naging isang bangungot. Habang nakaupo siya sa maliit na hotel na yon, ang alaala ay muling umikot sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong tunog. Ang tunog ng pagpirma ni Marco sa isang kontrata. Habang hinahalikan siya nito sa ilalim ng buwan ng Greece, ang isip pala nito ay nasa bilyon-bilyong piso na makukuha nito sa kanyang pagkamatay. Ang mga kamay na humahaplos sa kanya ay ang parehong mga kamay na pumirma sa kanyang death warrant. Ang pangako niya ay isang lason. Ang pag-ibig niya ay isang patibong. Ang kanyang kasal ay hindi isang simula, kundi isang countdown. Sa wakas, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata.
Sinundan pa ng isa at isa pa. Ngunit hindi ito ang iyak ng isang biktima. Hindi ito ang iyak ng pagdadalamhati. Ito ay iyak ng isang matinding, hindi masukat na galit. Isang galit na sumunog sa lahat ng natitirang pag-ibig at pag-asa sa kanyang puso. Ang 7 taon ng kanyang buhay, ninakaw. Ang kanyang mga pangarap, dinurog. Ang kanyang pagkatao, ginamit at binalak itapon na parang basura. Doon, sa gitna ng katahimikan ng murang kwartong yon, natuyo ang kanyang mga luha. Ang pumalit sa nag-aapoy na galit ay isang bagay na mas mapanganib. Isang nagyelong kapayapaan. Isang malinaw at ganap na pagkaunawa sa kailangan niyang gawin. Hindi na ito tungkol sa hustisya. Hindi na ito tungkol sa pagkuha ng kung ano ang nararapat sa kanya. Ito ay tungkol sa pagwasak. Ang pagwasak sa imperyong binuo nila mula sa kanyang mga buto. Ang pagwasak sa bawat haligi ng kanilang kapangyarihan. Ang pagwasak sa pangalang Serrano hanggang sa wala nang matira, kundi abo. Ang kanyang puso ay naging bato. Ang kanyang kaluluwa ay naging bakal. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Kinuha niya ang burner phone mula sa kanyang bag. Walang pag-aalinlangan. Walang panginginig. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial sa numerong matagal na niyang iniingatan. Ang numero ni Mr. Velasco, ang real estate broker. Sumagot ito sa unang ring. Ma'am De Leon, napatawag po kayo. Tumingin si Hiraya sa bintana, sa pader na ladrilyo sa labas. Hindi niya ito nakikita. Ang nakikita niya ay ang nagliliyab na guho ng mansyon sa Forbes Park. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay walang emosyon, malamig. Pinal. I-close ang deal, ngayon din. Ang desisyon ay pinal. Ang utos ay naibigay na. Kinabukasan, sa isang opisina ng batas sa Bonifacio Global City na may mga salaming pader at tanawin ng buong syudad, umupo si Hiraya. Ang silid ay malamig, modern, at walang anumang personal na bakas. Ang eksaktong kabaligtaran ng mansyon na malapit na niyang isuko. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme para sa digmaan. Isang simpleng damit, ang itim na wig, at ang malaking salamin. Hindi siya si Hiraya Serrano, ang asawa. Siya si Hiraya De Leon, ang nag-iisang may-ari ng isang napakalaking ari-arian. Sa tapat niya ay ang abogadong kumakatawan sa dayuhang mamimili. Isang lalaking puro numero at kontrata ang nasa isip. Walang ideya sa dugong dumadanak sa likod ng transaksyong ito. Mabilis ang mga pangyayari. Inilatag ang mga dokumento, ang deed of absolute sale, ang iba't ibang mga papeles para sa paglilipat ng titulo. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig. Kinuha ni Hiraya ang mamahaling pluma na iniabot sa kanya. Ang kanyang kamay ay matatag. Ang bawat letra ng kanyang pirma, HERAYA-DELEON, ay isinulat niya ng may diin at katiyakan. Hindi ito isang simpleng pirma. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Bawat kurba ng kanyang sulat ay isang pagputol sa kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 7 taon. Congratulations, Ma'am De Leon, sabi ng abogado, nakipagkamay sa kanya. The funds will be transferred to your designated offshore account within the hour. Tumango lamang si Hiraya, tumayo, at tahimik na lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa abalang lobby ng gusali, nag-vibrate ang kanyang burner phone. Kinuha niya ito at tiningnan ng screen. Isang notification mula sa isang international bank sa Switzerland. Credit confirmation, an amount of PHP 100,000 mo has been successfully deposited to your account. Napatigil siya sa gitna ng maraming taong naglalakad. Tinitigan niya ang mga numero sa screen. Ang dami ng zero, 100 milyon. Hindi ito pera para sa kanya. Ito ay kapangyarihan. Ito ay hustisya. Ito ang pondong gagamitin niya para wasakin ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ang unang bahagi ng plano ay tapos na. Pag-uwi niya sa mansyon, ang mansyon na hindi na niya pag-aari, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi na ito ang kanyang hawla, isa na lamang itong entablado para sa huling yugto ng kanyang palabas. Sinimulan niya ang pangalawang bahagi ng kanyang plano, ang pagbura sa kanyang sarili mula sa lugar na iyon. Kumuha siya ng ilang malalaking karton na kahon at nagsimulang mag-empake. Ngunit hindi ang mga mamahaling damit, sapatos o alahas na bigay ni Marco ang kanyang inilagay sa loob. Ang mga yon ay bahagi ng kasinungalingan. Iiwanan niya ang mga yon para masunog kasama ng bahay. Ang kanyang pinulot ay ang mga bagay na tunay na sa kanya. Ang mga lumang photo album ng kanyang pamilya bago pa man dumating si Marco sa buhay niya. Isang maliit na kwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Ang mga sketchpad na puno ng kanyang mga guhit noong dalaga pa siya. Ang mga piraso ng tunay na hiraya na matagal na niyang itinago. Pumasok sa silid ang kanilang matagal ng kasambahay, si Yaya LV, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pa noong unang araw niya sa mansyon. Ma'am Hiraya, ano po yung ginagawa ninyo? Nag-aalalang tanong nito habang tinitingnan ang mga kahon. Lumingon si Hiraya at ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, Yaya, nagliligpit lang ako ng mga lumang gamit. Magdodonate ako sa isang charity. Masyado ng maraming kalat dito sa bahay. Charity po? Pagtataka ng matanda. Pero ma'am, yan po yung mga litrato ng mga magulang ninyo. At yung kwintas na bigay ng mommy nyo, hindi nyo po yan hinihiwalay sa katawan nyo dati. Panahon na para mag-let go ng mga bagay, Yaya. Kalmadong sabi ni Hiraya. Mas marami pang mangangailangan yan kaysa sa akin. Dinala niya ang isang kahon palabas ng silid. Gabi na nang dumating si Marco. Mukha itong pagod at iritado. Ang mga maliliit na lason na itinanim ni Hiraya ay nagsisimula ng kumalat sa isipan nito. Hiraya, bungad nito pagpasok sa sala. Buong araw akong wala sa mood, parang may mali sa opisina. At si Ina, kanina pa tumatawag, kung ano-anong pinagsasasabi tungkol sa seguridad. Nakakabaliw. Lumapit si Hiraya at kumuha ng isang baso ng tubig para rito. Relax ka lang, mahal. Baka napapagod ka lang. Upo ka muna. Umupo si Marco sa mamahaling sofa, ipinikit ang mga mata at bumuntong hininga. Salamat na lang talaga. At pag-uwi ko, nandito ka. Nandito ang paraiso ko, ang tahanan natin. Pinagmasdan ni Hiraya ang asawa, ang lalaking nagrereklamo tungkol sa kanyang araw sa loob ng isang bahay na hindi na nito pag-aari. Ang lalaking naghahanap ng kapayapaan sa isang lugar na malapit nang maging sentro ng isang malaking digmaan. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumawa ng malakas, ngunit pinigil niya ito. Siyempre, mahal, dito lang ako palagi para sa'yo, sabi niya. Ang bawat salita ay isang patalim. Kinagabihan, habang inaayos ni Hiraya ang huling kahon sa kanyang sasakyan sa garahe, palihim siyang sinundan ni Yaya LV. Ang matanda ay hindi mapakali. Ma'am, mahinang tawag nito. Lumingon si Hiraya. Bakit, Yaya? Ma'am, pasensya na po kayo sa panghihimasok ko, sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pero nitong mga nakaraang araw, napapansin ko po, iba na po kayo. Napatigil si Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po alam kung paano sasabihin. Nanginginig ang boses ni Yaya LV. Pero yung mga ngiti niyo po, parang hindi na katulad ng dati. Yung mga mata niyo, parang malungkot, pero galit. Ma'am, sigurado po ba kayong okay lang kayo? Parang may iba po sa inyo. Tinitigan ni Hiraya ang matandang kasambahay, ang nag-iisang tao sa bahay na yon na nakakakita, hindi ng maskara, kundi ng mga bitak sa likod nito. Sa isang saglit, gusto niyang sabihin ang lahat, ngunit alam niyang hindi maaari. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngangiting malamig at nakakakilabot. Ayos na ayos lang ako, Yaya.
Sagot niya, mas naging okay pa nga ako kaysa dati. Ang mga salita ni Yaya LV ay nag-iwan ng marka. Hindi na lang basta hinala ang namumuo sa isipan ni na Marco at Dolores. Ito ay isa ng ganap na pagdududa. Ang Hiraya na kilala nila, ang mahinhin, ang sunod-sunuran, ang bulag sa pag-ibig, ay unti-unti nang naglalaho. Ang pumapalit dito ay isang estrangherang may malamig na mga mata at mga ngiting hindi abot sa puso. Kailangan nilang malaman kung ano ang nagbago. At para malaman yon, kailangan nilang bantayan ang bawat galaw niya. Isang hapon, habang nag-iikot si Hiraya sa isang high-end grocery store sa Makati, naramdaman niya ito. Isang pamilyar na pakiramdam na para bang may mga matang nakatutok sa bawat kilos niya. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtulak ng kanyang cart. Pumipili ng mga prutas na para bang iyon ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Biglang nag-vibrate ang burner phone sa kanyang bulsa. Palihim niya itong kinuha at tiningnan sa ilalim ng estante ng mga keso. Isang mensahe mula sa kanyang investigator. Silver na SUV plakang ABR 8102. Nakasunod sa iyo mula pag-alis ng Forbes. Ingat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi siya natakot. Sa halip, isang alon ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya. Alam niyang susunod sila. Hinihintay niya ito. Ito ang pagkakataon para ipakita sa kanila na hindi na siya ang dating Hiraya. Pagkatapos magbayad sa cashier, dahan-dahan siyang naglakad palabas. Sa di kalayuan, sa kabilang kakalsada, nakita niya ito. Ang silver na SUV nakaparada. Ang salamin ay tinted, kaya't hindi makita kung sino ang nasa loob. Imbes na matakot, huminto si Hiraya. Tumingin siya nang diretso sa direksyon ng sasakyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang kilos na puno ng kumpiyansa at pang-aasar, marahan siyang kumaway. Pagkatapos, ngumiti siya, tumalikod, at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Alam niyang sa loob ng sasakyang iyon, ang taong nagmamanman sa kanya ay natigilan, marahil ay naguguluhan. Ang daga ay hindi na tumatakbo. Kinakawayan na nito ang pusa. Ngunit hindi sapat ang pagpapakita ng lakas. Kailangan niyang pabilisin ang kanilang mga plano. Kailangan niyang bigyan sila ng isang bagay na katatakutan. Isang bagay na magtutulak sa kanila na gumawa ng isang desperadong hakbang. Nang gabing iyon, isinagawa niya ang kanyang pinakapangahas na galaw. Sa kanyang vanity table, sa tabi ng kanyang mga pabango at alahas, maingat niyang inilapag ang isang bagay na kinuha niya mula sa opisina ng kanyang abogado kanina. Isang makintab na brochure. Ang pangalan sa brochure ay malinaw at nakakabasa. Ledesma & Associates, the premier divorce and annulment law firm in the Philippines. Iniwan niya itong nakabukas, na para bang hindi sinasadyang naiwan pagkatapos basahin. Hindi na niya kinailangang maghintay ng matagal. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap siyang naliligo, alam niyang papasok si Marcos sa kanilang silid. At gaya ng inaasahan, paglabas niya ng banyo, nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng vanity table. Hawak ang brochure. Ang mukha ay isang maskara ng galit at hindi makapaniwala. "Ano to, Hiraya?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Tumingin si Hiraya sa brochure. Pagkatapos ay kay Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat at sakit. "Marco, bakit mo pinakikialaman ang mga gamit ko?" "Huwag mong ibahin ang usapan," sigaw nito. "Bakit mayroon ka nito? Plinaplano mo ba akong iwan? Plinaplano mo bang sirain ang pamilyang ito?" Ikaw ang may ganang magsalita ng tungkol sa pagsira ng pamilya?" Halos pasigaw na sagot ni Hiraya. Hinayaan ang lahat ng pinigilan niyang emosyon na lumabas bilang mga luhang puno ng galit. "Marco, hindi na ako tanga. Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Ang panlalamig mo, ang mga lihim mo. May iba kang babae, hindi ba?"
Natigilan si Marco. Ang pag-atake ni Hiraya ay hindi niya inaasahan. Walang katotohanan yan. Kung ganon, ano ang dapat kong isipin? Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Baka nga kailangan ko na ng abogado para protektahan ang sarili ko, para makuha ang nararapat para sa akin. Ang mga salitang iyon, makuha ang nararapat para sa akin, ang tumatak sa isipan ni Marco. Ang kalahati ng yaman ng mga Serrano. Bago pa man makasagot si Marco, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Si Dolores, naririnig ko kayong nagsisigawan hanggang sa baba. Anong nangyayari dito? Tanong ng matanda pagpasok. Nakita nito ang brochure sa kamay ni Marco at ang umiiyak na si Hiraya. Ang mukha nito ay biglang naging kasing tigas ng bato. Iwan mo muna kami, Marco. Utos nito sa anak. Ako ang kakausap sa asawa mo. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, lumapit si Dolores kay Hiraya. Ang mukha nito ay nagbago. Mula sa pagiging matigas, ito ay naging isang mapag-arugang ina. Isang nakakakilabot na pagbabago. Hija, malambing na sabi nito, habang hinahaplos ang buhok ni Hiraya. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero ang pag-aasawa ay may mga pagsubok talaga. Huwag kang gagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, Ina. Humihikbing sabi ni Hiraya. Ang haplos ni Dolores ay biglang humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa anit ni Hiraya. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Ang pamilyang Serrano ay hindi basta-bastang sinisira, Hiraya. Maraming nakataya. Ang pangalan, ang negosyo. Huwag mong isipin, kahit isang saglit, nahahayaan naming may isang taong sumira sa lahat ng aming pinaghirapan. Naiintindihan mo ba ako? Ito na, ang huling babala. Isang banta na nakabalot sa seda. Tumango si Hiraya, patuloy sa kanyang pag-iyak. Oo po, Ina. Nang gabing iyon, alam ni Hiraya na ang kanyang pain ay kinagat na. Kailangan na lang niyang malaman kung kailan at paano sila aatake. Gamit ang isang maliit na high-tech na listening device na ibinigay sa kanya ng investigator, pumasok siya sa opisina ni Marco habang wala ito. Sa pagkukunwaring may hinahanap na libro, maingat niyang idinikit ang bag sa ilalim ng malaking mahogany desk nito. Kinabukasan, habang nasa kanyang secret hotel room, pinakinggan niya ang live feed mula sa bog gamit ang kanyang laptop. Narinig niya ang pagpasok ni Marco at Dolores sa opisina. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Marco, sabi ni Dolores. Ang boses ay walang anumang bahid ng pag-aalala na ipinakita nito sa kanya kagabi. Ito ay malamig at pinal. Alam na niya, o malapit nang malaman, ang pagkuha niya ng abogado ay isang deklarasyon ng giyera. Kailangan na nating unahan siya bago pa niya tayo maunahan. Pero Ina, paano? Masyadong biglaan. Mayroon akong mga tauhan, sabi ni Dolores. Isang home invasion. Isang pagnanakaw na nauwi sa isang trahedya. Malinis, walang bakas, mawawala ang problema at makukuha pa natin ang pera mula sa insurance. 2 ibon sa isang bato. Natahimik sandali si Marco. Pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses ay puno ng kasamaan. Sige, kailan? Narinig ni Hiraya ang pagbuklat ng isang kalendaryo. Biyernes, sabi ni Dolores. Araw ng sweldo. Maraming krimen na nangyayari. Madaling maniwala ang mga pulis. Mayroon tayong 3 araw para ihanda ang lahat. Pinatay ni Hiraya ang laptop. Huminga siya ng malalim. 3 araw. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at pinakinggan ang recording ng usapan para siguraduhin. Ang huling mga salita ni Marco ang tumatak sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sumpa. Ina, kailangan na nating tapusin ito bago pa niya tayo maunahan. Sa Biyernes ng gabi, walang palya. Biyernes ng gabi. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mabigat. Halos hindi makahinga si Hiraya.
Ang bawat tiktak ng grandfather clock sa pasilyo ay parang isang martilyo na pumupukpok, nagbibilang ng mga huling sandali ng kanyang buhay o ng kanilang kalayaan. 9:09. Ayon sa narinig niyang plano, sa pagitan ng 10:10 at 11:11 darating ang mga magnanakaw. Mayroon siyang 1 oras para simulan ang huling akto ng kanyang palabas. Pagkatapos ng isang hapunan na puno ng nakakabiinging katahimikan, nagtipon sila sa sala. Si Marco ay nagbubukas ng isang bote ng mamahaling alak. Ang kanyang mga kilos ay masyadong kampante, masyadong pilit. Si Dolores naman ay nakaupo sa kanyang paboritong silyon, nagbabasa ng isang libro. Ngunit alam ni Hiraya na ang mga mata nito ay hindi gumagalaw sa mga pahina. Sila ay naghihintay. Tumayo si Hiraya. Ito na, huminga siya ng malalim, tinawag ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya sa loob ng mga nakaraang linggo at ginamit iyon bilang panggatong. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Napatingin sa kanya si Marco at Dolores. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang mga salita ay tila mga bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Alam ko ang tungkol kay Isabel Reyes, alam ko ang tungkol sa anak ninyo, at alam ko ang tungkol sa plano ninyo para sa akin. Ang pagkukunwaring kapayapaan sa silid ay biglang nabasag. Ibinaba ni Marco ang bote ng alak ng may malakas na kalabog. Si Dolores naman ay dahan-dahang isinara ang kanyang libro. Ang mga mukha nila ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, isang malamig at nakakakilabot ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanilang mga labi. Sa wakas, sabi ni Dolores, ang boses ay puno ng paghamak. Akala ko ay habang buhay kang magiging tanga. Talaga? Mayabang na sabi ni Marco, lumapit kay Hiraya. At ano ang gagawin mo ngayon? Mahal kong asawa? Tatawag ka ng pulis? Anong sasabihin mo? Na may narinig kang usapan? Walang maniniwala sa'yo. Walang ebidensya. May mga record sa Serrano Holdings, giit ni Hiraya. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Marco. Records? Hiraya. Ang mga records na yon ay matagal nang nabura. Malinis na malinis. Kahit ang pinakamagaling na accountant sa buong mundo ay walang makikita. Ang alyansa sa pagitan ng Serrano at Reyes ang kailangan para mapanatili ang ating kapangyarihan. Dagdag ni Dolores, tumatayo mula sa kanyang silyon na parang isang reyna na nahahatol. Isa ka lang maliit na hadlang, isang abala na kailangan ng alisin. Habang nagsasalita sila, naging malinaw kay Hiraya. Hindi na sila nag-iingat. Sa kanilang mga isip, tapos na ang laro. Panalo na sila. Ang pag-amin na ito, ang pagmamayabang na ito, ay bahagi ng kanilang huling kasiyahan. Ang makitang durog na durog, ang kanyang pag-asa, bago nila siya tuluyang tapusin. Walang hiya kayo. Umiiyak na sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. 7 taon. 7 taon ng pagtitiis, putol ni Marco. Pero sulit naman, lalo na't sa huli, ang lahat ng yaman mo, lahat ng pinamana sa'yo ng mga magulang mo, lahat ng pinaghirapan mo, ay mapupunta rin sa amin. Mula sa isang folder sa ibabaw ng lamesa, kumuha si Marco ng isang makapal na dokumento at inihagis ito sa paanan ni Hiraya. Isang maliit na bagay na lang ang kailangan naming gawin bago ang aksidente. Pinulot ni Hiraya ang mga papel. Isang deed of assignment, isang kasulatan na nagsasalin ng lahat ng kanyang personal na ari-arian, mga bank account at investment sa pangalan ni Marco. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Isang pag-iingat, sabi ni Dolores. Kung sakaling may mangyaring masama sa iyo ngayong gabi, mas madali para sa amin ang lahat kung nakapirma ka na dyan. Isipin mo na lang, Hiraya. Ito ang huli mong magagawa.
para sa pamilyang ito. Hindi, hindi ko pipirmahan to, sabi ni Hiraya. Yumayakap sa mga dokumento na para bang iyon ang huling bagay na pag-aari niya sa mundo. Lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng lahat ng bahid ng pagmamahal na minsan niyang nakita rito. Ang natira na lang ay purong kasamaan. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Hiraya at itinaas ang mukha nito para magkatinginan sila. Makinig ka, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay isang banta. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Pirmahan mo yan, mabubuhay ka pa ng isang oras at baka sakaling maging mabilis ang lahat mamaya. O huwag mong pirmahan at sisimulan ko na ngayon din dito sa harapan mo. Dahan-dahan, pumili ka. Binitiwan siya nito ng marahas. Napaupo si Hiraya sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Isang takot na totoo, ngunit ginagamit niya ngayon bilang kanyang huling sandata. Tumingin siya sa kanilang dalawa. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang kasiguraduhan ng kanyang kamatayan. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Para sa kanila, siya ay talo na. Dahan-dahan, sa isang kilos ng ganap na pagsuko, gumapang si Hiraya patungo sa coffee table. Kinuha niya ang plumang nakapatong doon. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Halos hindi niya mahawakan ng maayos. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mag-inang Serrano, inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel sa espasyong nakalaan para sa kanyang pangalan. Huminto siya sandali, ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Isang tunog ng ganap na pagkatalo. At pagkatapos, pumirma siya. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Dolores. Lumapit ito at pinagmasdan ng pirma. Napakatalino mo sanang babae, Hiraya. Sayang, sabi nito. Ang boses ay puno ng huwad na panghihinayang. Kinuha ni Marco ang mga dokumento, masaya na sa kanyang nakuha. Dahan-dahang pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Unti-unti siyang tumayo. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. Sa pagkatalo, inayos niya ang kanyang damit. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Nang tumingin siya sa kanila, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang mga luha. Ang pumalit dito ay isang bagay na hindi pa nila kailanman nakita sa kanya. Isang kalmadong tingin, isang tinging malamig pa sa yelo. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, ngumiti si Hiraya. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting nakakakilabot. Tayo na ang magkakaalaman kung sino ang tunay na matalino. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nabasag, kundi kalmado at puno ng kahulugan. Sa airport, ang salitang airport ay nanatiling nakalutang sa hangin, isang palaisipang hindi maintindihan ni na Marco at Dolores. Ang ngiti sa mukha ni Hiraya, isang nangiting wala ni katiting na takot, ay nagdulot ng kilabot sa kanila, mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw o pag-iyak. Sa airport, anong pinagsasasabi mo? Naguguluhang tanong ni Marco. Ang pagkalito ay unti-unting napapalitan ng inis. Tapos na ang laro, Hiraya. Pumirma ka na. Oo, pumirma ako. Kalmadong sagot ni Hiraya. Naglakad siya patungo sa bintanang salamin na tanaw ang malawak at madilim na hardin. Pumirma ako sa isang pirasong papel na wala ng anumang halaga. Kumunot ang noo ni Dolores. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Ang kanyang mukha ay nasa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang malamig na apoy. Ang bahay na ito, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag habang ikinukumpas ang kanyang kamay sa buong sala na puno ng mga mamahaling muebles at sining. Ang lupang kinatatayuan natin ay hindi na natin pag-aari. Isang nakakabinging katahimikan
ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa ganap na pagkabigla. Si Dolores naman ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang biglang kinapos ng hininga. Imposible, sabi ni Marco. Ang boses ay naging isang pabulong. Nakasangla? Ibinenta mo? Ibinenta ko. Pagpapatibay ni Hiraya. Nung 1 linggo pa, ang lahat ng pera, 100 milyong piso, cash, ay naideposito na. Ligtas na ligtas sa isang lugar na hinding-hindi ninyo maaabot. Sinungaling, sigaw ni Marco, at akmang susugurin si Hiraya. Huwag! Mabilis na pigil ni Dolores sa kanyang anak. Hinawakan ito sa braso. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang ahas. Kung totoo ang sinasabi mo, ano ang punto ng pagpirma mo sa mga dokumentong yon? Simple lang, sabi ni Hiraya. Para bigyan kayo ng pekeng kapanatagan. Para isipin ninyo na panalo na kayo. Para hindi na kayo mag-isip pa. At para dalhin kayo sa huling yugto ng aking plano. Mabilis na nag-isip si Dolores. Ang mga magnanakaw ay darating anumang oras. Ang bahay ay wala na. Ngunit ang pera, ang 100 milyon. Nasaan ang pera, Hiraya? Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin. Ito ang pain na hinihintay ni Hiraya. Alam niyang sa kabila ng lahat, ang kasakiman pa rin nila ang mananaig. Ang pera, sabi ni Hiraya, ay nasa isang offshore bank account sa Switzerland. Isang account na nangangailangan ng aking personal at biometric confirmation para mailipat. Hindi ito pwedeng gawin online o sa telepono. At ano ang gusto mong palabasin? Tanong ni Marco. Isang alok, sabi ni Hiraya. Isang huling alok. May isang private jet na naghihintay sa atin sa isang pribadong hangar sa Nay. Doon, sa VIP terminal, may pasilidad ng bangko para sa mga high-profile client. Kukumpirmahin ko ang paglipat ng 100 milyon sa kahit anong account na gusto ninyo. Isang halakhak ang kumawala kay Dolores. At bakit naman namin paniniwalaan na gagawin mo yan? Anong makukuha mo? Ang buhay ko. Simpleng sagot ni Hiraya. Pagkatapos ng transfer, sasakay kayo sa jet at malaya na kayong makaalis ng bansa. Ako naman, hahayaan ninyo ng mabuhay. Isang kasunduan, pera para sa buhay. Dahil kung hindi, kung may mangyari sa akin ngayong gabi, ang perang iyon ay mananatili sa Switzerland magpakailanman. Walang makikinabang. Nagkatinginan ang mag-ina. Ang kanilang mga utak ay mabilis na tumatakbo. Ang plano ng home invasion ay delikado. Ito ay mas malinis, mas sigurado, at ang premyo ay mas malaki pa sa inaasahan nila. Ang kasakiman ang nagtulak sa kanila sa isang desisyon. Sige, sabi ni Dolores, pupunta tayo sa airport. Ang biyahe papuntang Paliparan ay ang pinakatahimik at pinakakapanapanabik na biyahe sa buhay ni Hiraya. Si Marco ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga mata ay nakatutok sa daan, ngunit ang isip ay malinaw na nasa pera. Si Dolores ay nasa likod, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit ramdam ni Hiraya ang matalas nitong mga matang sumusulyap sa kanya paminsan-minsan sa rearview mirror. Iniisip pa rin nila na sila ang may kontrol. Iniisip pa rin nila na pagkatapos ng lahat ng ito, sila pa rin ang mananalo. Narating nila ang isang pribadong hangar, malayo sa commercial terminals. Isang gwardiya ang nagbukas ng gate para sa kanila. Gaya ng sinabi ni Hiraya, ang lugar ay para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Sa loob ng marangyang VIP lounge, sila lang ang tao. Umorder si Hiraya ng isang tasa ng itim na kape. Umupo siya ng may kapanatagan. Dahan-dahang humihigop na para bang isa lamang itong ordinaryong gabi. Si Marco, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Palakad-lakad ito.
Tinitingnan ng kanyang mamahaling relo bawat minuto. Ano pa bang hinihintay natin? Nasaan ang tagabangko? Maghintay ka, Marco. Lahat ay nakaayos na. Kalmadong sabi ni Hiraya. Pagkaraan ng 10 minuto, na para bang isang oras para kay Marco, nag-vibrate ang telepono ni Hiraya. Ang hudyat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa ng kape. Isang huling higop, isang huling sandali ng kapayapaan bago ang bagyo. Tumayo siya. Oras na, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sundan niyo ako. Sinundan siya ng mag-ina palabas ng lounge patungo sa isang pinto na direkta sa tarmac. Doon, sa ilalim ng mga ilaw ng runway, isang makintab na private jet ang naghihintay. Ang mga ilaw nito ay kumikislap sa dilim ng gabi. Ang pangarap nilang pagtakas, abot kamay na. Nagsimula silang maglakad patungo sa hagdan ng eroplano. Ang hangin ay amoy jet fuel at tagumpay para sa kanila. Nasaan ang mga piloto? Tanong ni Dolores, nagmamasid sa paligid. Paparating na sila, sagot ni Hiraya. Habang papalapit sila, bumukas ang pinto ng eroplano. Ngunit hindi isang piloto na may ngiti ang lumabas, hindi rin isang flight attendant na may dalang champagne. Mula sa dilim sa paligid ng eroplano, mga anino ang nagsimulang gumalaw. Marami. Mabilis. Mga lalaking nakasuot ng itim na tactical gear. Ang mga mukha ay natatatakpan ng balaklava. Ang sinag ng buwan ay tumama sa isang bagay na metal na hawak nila. Hindi mikropono ng piloto, kundi ang dulo ng mga high-powered na ripple. Lahat ay nakatutok ng diretso sa kanila. Ang oras ay tila bumagal. Ang malamig na dulo ng mga baril na nakatutok sa kanila ay sumalamin sa mga ilaw ng tarmac. Si Marco ay natigilan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng ganap na pagkalito at takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Si Dolores, sa kabilang banda ay mabilis na nakabawi. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong galit. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mukha ay puno ng pagkamuhi. Ano ang ibig niya sabihin nito? Anong kalokohan to, Hiraya? Bago pa man makasagot si Hiraya, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong hangar, pinalakas ng isang megaphone. Marco Serrano and Dolores Serrano, you are under arrest. Huwag gumalaw at ibaba ang anumang hawak ninyo. Mula sa likod ng hanay ng mga armadong pulis, lumabas ang isang lalaki, si Attorney Ledesma, na may kasamang isang mataas na opisyal ng pulisya. Ngunit hindi lang sila ang naroon, biglang sumabog ang liwanag, sunod-sunod na flash ng mga kamera ang sumilaw sa kanilang mga mata. Mula sa likod ng mga police van, lumabas ang isang hukbo ng mga mamamahayag at news reporters. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa eksenang nabubuo. Ang huling bitag ni Hiraya, hindi lang niya sila ipapakulong, sisirain niya sila sa mata ng buong mundo. Ano to? Bakit? Wala kaming ginagawang masama. Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nakahanap ng boses, ngunit ito'y basag at puno ng pagkataranta. Lumapit si Hiraya sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang ay kalmado at may bigat. Wala na ang takot. Wala na ang panginginig. Ang tanging naroon ay ang kapayapaan ng isang hustisyang matagal nang ipinagkait. Wala. Ulit ni Hiraya, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Marco, sabihin mo yan sa harap ng mga ebidensyang ito. Iwinagayway ni Attorney Ledesma ang isang makapal na folder. Marco Serrano, inaaresto ka sa kasong qualified theft at malversation of corporate funds ng Serrano Holdings. At Dolores Serrano, pagpapatuloy ng abogada, ang tingin ay matalim na nakatutok sa matanda. Inaaresto ka sa kasong conspiracy to commit murder kasama ang iyong anak. Mga kasinungalingan, gawa-gawa niyo lang yan, sigaw ni Dolores. Wala kayong patunay. Wala? Tanong ni Hiraya. Mula sa kanyang bulsa,
Kinuha niya ang kanyang burner phone. Pinindot niya ang play. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga pulis at media, umalingaw-ngaw ang isang boses. Ang boses ni Dolores mula sa recording na ginawa ni Hiraya. Isang home invasion. Isang pagnanakaw na nauwi sa isang trahedya. Malinis. Walang bakas. Sa Biyernes ng gabi, walang palya. Ang mukha ni Dolores ay biglang namutla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Pinindot muli ni Hiraya ang phone. Ngayon, ang boses naman ni Marco. Pirmahan mo yan o hindi mo na makikita ang umaga. Ang buong media ay nagkagulo. Ang mga flash ng kamera ay mas lalong dumami. Ito ang iskandalo ng taon. 2 pulis ang lumapit at sinimulang pusasan si Marco. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Ako si Marco Serrano. Pagpupumiglas nito, ang kanyang dignidad ay naglalaho na parang usok. Hiraya, paano mo nagawa to sa akin, asawa mo ako? Tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang parehong mga mata na minsan niyang minahal ng buong puso. Ang asawa mo ay pinatay mo na 7 taon na ang nakakaraan. Ang kaharap mo ngayon ay ang multo ng babaeng iyon at nandito ako para singilin ka sa lahat ng utang mo. Pagkatapos, nilapitan ng mga pulis si Dolores, ang matandang babae na dati puno ng kapangyarihan at pagmamataas ay biglang nanghina. Napaluhod ito sa malamig na semento ng tarmac. Hindi. Paulit-ulit niyang bulong habang dinadala na sila palayo. Ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha ng bawat anggulo ng kanilang pagbagsak. Ang kanilang mga mukha, puno ng gulat, galit at kahihiyan, ang magiging laman ng bawat balita kinabukasan. Nagkatinginan sila ni Dolores sa huling pagkakataon. Walang sinabi si Hiraya. Hinayaan niyang ang kanyang mga mata ang magsalita. Mga matang nagsasabing, ako, ang babaeng minaliit mo, ang babaeng tinuring mong basura, ako ang wawasak sa'yo. At sa mga mata ni Dolores, nakita ni Hiraya ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang parusa, ang pag-amin ng kanyang ganap na pagkatalo. Nang mawala na sa paningin ang mga police car, huminga ng malalim si Hiraya. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawala. Ang hangin ay tila mas naging sariwa. Ang gabi ay tila mas naging payapa. Lumapit sa kanya si Atty. Ledesma. Tapos na, Hiraya. Nakuha mo na ang hustisya. Tumango si Hiraya. Tumingala siya sa kalangitan, sa mga bituin na tila mas nagniningning ngayon. Ilang buwan ang lumipas. Ang paglilitis ay naging mabilis. Dahil sa bigat ng mga ebidensya, ang Serrano Empire ay gumuho. Ang pangalan nila ay naging kasing kahulugan ng kasakiman at pagtataksil. Isang maaraw na hapon, tumayo si Hiraya sa labas ng korte matapos basahin ang huling hatol. Guilty. Habambuhay na pagkakakulong para sa dalawa. Hindi niya naramdaman ang saya ng paghihiganti. Hindi rin ang pait ng nakaraan. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Isang malinis na pahina. Isang pagkakataong magsimulang muli. Tumunog ang kanyang telepono. Si Atty. Ledesma. Tapos na, Hiraya. Nakuha mo na ang hustisya. Alam ko, sagot ni Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At ngayon, oras na para simulan ang tunay na trabaho. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa airport. 1 taon mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Serrano. Sa loob ng 1 taon, ang pangalang Hiraya de Leon ay naging bukambibig, simbolo ng isang babaeng niloko, ngunit lumaban at nagwagi. Ngunit para sa kanya, ang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa isang malaking function hall sa Makati na puno ng mga maimpluwensyang tao, mga miyembro ng media, at mga kababaihang may bitbit na bagong pag-asa sa kanilang mga mata, tumayo si Hiraya sa isang entablado. Wala na ang itim na wig,
at malaking salamin. Wala na ang anino ng takot. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang bagong Hiraya. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay malayang nakalugay, at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ay ang logo ng isang bagong tatag na organisasyon, isang araw na sumisikat mula sa likod ng isang bulaklak. Sa ilalim nito ay ang mga salitang The Sinag Hiraya Foundation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin dahil sa isang kwentong puno ng sakit, pagtataksil, at paghihiganti. Isang kwentong natapos sa pagkakakulong ng mga taong minsan kong minahal. Huminto siya sandali, hinayaan ang mga salita na tumatak sa isipan ng mga nakikinig. Ngunit ngayong hapon, hindi po ako narito para pag-usapan ang pagtatapos ng kwentong yon. Narito po ako para pag-usapan ang isang bagong simula. Ikinuwento niya, hindi ang mga detalye ng krimen, kundi ang sakit na hindi nakikita, ang financial abuse, ang emotional manipulation, ang pakiramdam na para kang isang bagay na pag-aari at hindi isang tao. Habang nagsasalita siya, maraming babae sa audience ang tahimik na tumatango. Ang ilan ay may luhang namumuo sa kanilang mga mata. Ang pera na naging dahilan ng halos pagkawala ng aking buhay, pagpapatuloy niya, ay ang siya ring perang gagamitin natin ngayon para magbigay buhay sa mga bagong pangarap. Ang Sinag Hiraya Foundation ay itinatag para maging kanlungan at sandata para sa mga kababaihang biktima ng financial at emotional abuse. Magbibigay tayo ng legal assistance, financial literacy programs, at psychological support. Hindi na kailangang may isa pang Hiraya na dumaan sa dilim ng nag-iisa. Ang pangalang Hiraya ay nangangahulugang pangarap o imahinasyon. Minsan, ang aking Hiraya ay isang perpektong pamilya. Ngayon, ang bago kong Hiraya ay isang mundo kung saan ang bawat babae ay may kapangyarihan sa sarili niyang kwento. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang yumanig sa buong hall. Nilapitan siya ng mga tao, yumayakap, nagpapasalamat. Ang kanyang personal na impyerno ay naging inspirasyon para sa marami. Sa isang sulok ng hall, ipinakita sa isang TV screen ang isang news update, isang maikling sulyap sa buhay sa loob ng kulungan. Ipinakita ang isang litrato ni Marco Serrano, pumayat. Ang dating kayabangan ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. At si Dolores Serrano, isang matandang babae na nakaupo sa isang silyon, nakatingin sa kawalan, ang dating kapangyarihan ay isa na lamang malayong alaala. Mabilis na inilipat ni Hiraya ang kanyang tingin. Sila ay bahagi na ng nakaraan. Isang kabanatang naisara na. Kinagabihan, pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad, nagtungo si Hiraya sa bago niyang opisina. Isang maliit, ngunit maliwanag na espasyo. Sa kanyang mesa, may isang batang babae na naghihintay, ang una nilang benepisyaryo. Isang asawang iniwan ng mister, kinuha ang lahat ng ipon at iniwan siyang baon sa utang. Umupo si Hiraya sa tapat niya. Hinawakan niya ang kamay ng babae na nanginginig sa takot at kahihiyan. Alam ko ang nararamdaman mo, mahinang sabi ni Hiraya. Pero makinig ka sa akin. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Ito ang simula. Tumingin sa kanya ang babae. Ang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-asa. Nang gabing iyon, mag-isa na lang si Hiraya sa opisina. Lumabas siya sa maliit na balkonahe at pinagmasdan ng mga ilaw ng syudad ng Makati. Ang mga gusaling dati simbolo ng kapangyarihan ng mga Serrano ay ngayon ay mga ilaw na lang sa gabi. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng gabi, ang hangin ng kalayaan.
Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na mananatili sa kanya magpakailanman. Ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong paalala ng kanyang lakas, ng kanyang paglalakbay mula sa abot tungo sa pagbangon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala ng galit, wala ng pait. Ang tanging naroon ay isang pusong muling natutong tumibok, hindi para sa ibang tao, kundi para sa kanyang sarili at sa mga taong tutulungan niya. Ang nakaraan ay nasa likod na. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina na siya mismo ang susulat. At sa bukang liwayway, isang bagong sinag, isang bagong hiraya, ang handa ng harapin ang umaga. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na gaano man katagal maitago ang kasamaan, darating at darating ang araw ng pananagutan. Ang sino mang gumagamit ng pag-ibig para manakit at manloko ay hindi makakatakas sa hustisya. Mula sa pinakamapait na sandali ng kanyang buhay, nagawa ng isang babae na gawing lakas ang sakit, isinapubliko ang katotohanan, ibinagsak ang mga mapanlinlang, at muling binuo ang sarili ng mas matatag kaysa dati. Higit pa roon, pinili niyang gawing liwanag para sa iba ang sariling karanasan, upang ang mga biktima ng pang-aabuso at panggagamit ay magkaroon ng pag-asa at boses. Ano ang masasabi ninyo sa tapang at pagbabago na kanyang ipinakita? Sa tingin ninyo, ano ang tunay na nagpatibay sa kanya sa gitna ng lahat? At kayo, kamusta naman ang pinagdadaanan ninyo ngayon? Sana ay lagi kayong ligtas, malakas ang loob, at nakakakita ng liwanag sa sarili ninyong kwento.